Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong bumisita dito po sa tinugurian na talaga namang mapagmalasakit sa kanyang mga kabarangay. Na kung saan po ang tao pong ito lihim na talagang gumawa ng kabutihan, gumagawa ng mga bagay na ikinabubuti ng kanyang mga kabarangay. At ito pong taong ito sigurado, gagawa pa po ito ng maraming kabutihan at malasakit dito po sa Barangay Banaban, bayan po ng Angat, Bulacan. Karangalan ko po ngayon pinakikilala po sa inyo ang tunay na lihim na action man ng Barangay Banaban. Ang butihin at mapagmalasakit na Barangay Kagawad po na si Ginagalang Kagawad Aris Ignacio. Magandang araw po, Konsi. Kumusta na po ba kayo? Magandang araw din po sa inyo at ito po sa awa at biyaya ng Diyos ay maayos at malakas po ang ating pangatawan. Una po sa lahat, Konsi, in behalf of Parehas Youth, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa unang katukulang po dito sa inyong pamamahay. Wala pong aso na tinatawag na yung iba po kasing politiko, bago ka po makarating sa bahay nila o harapin ang mga taong nasa bahay, katakot-takot na harang ang aabuti namin. Pero kayo po ay natutuwa po ako na nakita niyo po ako talagang bukal sa loob ninyong pinatuloy po ako sa inyong tahanan. Maraming salamat po sa mabuti niyo pong pakikiharap. Opo, dito po sa ating tahanan, kung mapapansin nyo po ay palaging bukas ang ating gate. At katulad po ng aking ginagawa nung ako po ay unang tumakbo sa ating lumahok dito sa politika, ang aking pong tema ay serbisyong diretso sa tao. Kaya po sa akin dito, lahat po ng nangangailangan at kung sino man po ang kung pwede nating tulungan sa abot ng ating mga kaya, diretso po na sa akin po sila lumalapit at tayo po ay diretsong magbibigay ng konting tulong sa abot po ng ating mga kaya. Alright, okay po. Konsi, para lang po sa kaalaman po ninyo, nag-survey po kami. According po sa mga taga-barangay Banaban, para confirmation lang po. Totoo po ba na mula daw po nang kayo'y nanalong bilang barangay kagawad, meron daw po kayong mga scholarship program na kung saan po sa sarili nyong bulsa ipinang-aabono o kinukuha yung mga scholarship program na katulad po ng mga estudyante na nagkakaroon po sila ng monthly na may 300 pesos at bukod po doon ay talagang lahat po ay nabibigyan ng mga school supply. Totoo po ba to? Opo, actually po, simula po nang tayo ay manungkulan, una po ito ay ating pinaghandaan at dahil nga po gusto nating makatulong sa ating mga kababaryo, ang lahat po ng estudyante ng ating barangay ay binibigyan po natin ng kompletong school supply. Pagmula po nursery hanggang grade 6. At hindi lamang po yun, nagbibigay din po tayo ng scholarship sa lahat po ng mga estudyante, piling estudyante ng ating barangay, maging ikaw man ay elementarya, high school o kolehiyo, hindi po tayo kumukuha ng kailangan ay mataas ang grade. Ang sa atin po, basta ang mga bata na yan ay desididong mag-aral, binibigyan po natin ng konting tulong o allowance po na halagang 300 piso kada buwan. Pero ang alam po namin, wala po kayong pinili. Lahat po nabigyan. Ito po ay wala po tayong pinipili dahil katulad po nung aking sinabi doon sa mga kabataan na ito na sa ating barangay Banaban ay walang maiiwanan na estudyante. Wala po tayong pinipiling kulay ng politika. Ito po ay tulong lamang sa lahat po ng ating mga kababaryo. Ito po ba'y masaya po kayo sa ginagawa po ninyo? Opo, actually po isang karangalan at napakasaya po natin na nakatutulong tayo dahil alam niyo po, hindi niyo po na itatanong, tayo po ay galing sa isang napakahirap na pamilya at hindi po natin naranasan yung mga nararanasan ng mga kabataan ngayon. Kaya po nang tayo naman ay medyo guminhawa po ng konti ang buhay, medyo umalwan, ay binabalik po natin ito sa ating mga kababaryo dahil katulad nga po ng sinabi ng ating pambansang bayani na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya po ako po talaga, ang focus ko po, una, iangat po at makatulong dito po sa aking mga kababaryo. Lalo na po sa mga kabataan na ako po'y naniniwala na sila po talaga ang pag-asa ng ating susunod na henerasyon. Ganda po pala ng inyong na unang naging programa. Ito, Konsi, para lang din po malaman ng ating mga manonood, meron lang po kami nalaman dito po sa inyong barangay na nakakatuwa po ang ginawa po ninyong proposal o ginawang isinulong
na kung saan po lahat po pala ng mga tauhan ng barangay nagdagdag po kayo ng pasahod sa kanila o resolution na kung saan po lahat ay nakinabang, nag-increase po ang kanilang mga allowance o salary. Opo, nung unang session po natin, ang kauna-unahang panukala po na ating pong inihain sa ating pong sangguniang barangay ay itaas po ng kahit papaano konti ang lahat po ng mga allowances o honorarium na tinatanggap ng lahat po magmula po sa kapitan hanggang po sa pinakamababang antas na naglilingkod sa barangay, dahil naniniwala po tayo na para mas lalo pa at higit pang mapaigting, mapaganda ang serbisyo, kinakailangan po nakakatanggap naman po ng tama yung pong mga naglilingkod, lalo na po yung mga voluntaryo sa ating barangay. Agad po pala, walang naiwan. Wala po naiwan sa laylayan po ng mga kasamahan niyo po. Ano? Opo, wala po. Lahat po. Wala po tayong pinili doon. Basta ito po ay taga-barangay, dahil ako po ay naniniwala na ang politika o eleksyon ay isang araw lamang. Pagkatapos po nito, tayo ay sama-sama para sa kaunlaran ng ating barangay. Pero Konsi, nagpapasalamat po yung mga senior citizen po dito sa ating barangay na kundi daw po dahil sa inyo, yung pong contribution nila sa damayan na tinatawag na butaw, every December daw po pala sinasagot nyo na po. Isa rin po yan sa ating naging priority na programa nung tayo po ay naupong kagawad ng ating barangay, sapagkat ako po ay dating naging municipal administrator ng ating bayan. At ang aking pong ina noong panahon na yon ay halos 65 years old na. At sa kanyang edad po ay hindi po siya napasama sa na makakakuha po ng mga benepisyo sa senior. Naiiwan. Opo, kaya po ang unang ginawa po natin, ang ating pong barangay, lahat po ng senior citizen ng ating barangay ay sinagot na po natin mula sa ating sariling bulsa ang kanilang butaw na binabayaran po sa Senior Citizens Association ng Bayan ng Angat. At dito po sa aming barangay, meron po silang pondo na tinatawag na piso araw-araw. Wow, at yan din po ay sinagot na natin, kaya po ang lahat po ng senior citizen dito, wala na pong binabayaran. Napakabuti sagot niyo po naman nating lahat yan. Ayos na ayos po pala yung ginagawa niyo sa ating mga tatay nanay sa mga lolo't lola. Abay, save by the bell na sila. Kumbaga po napakaganda po ng programa po ninyong ginagawa na yan. Ang balita po namin, Konsi, bukod po dyan, yung mga pangkabataan na mga palaro, sinasagot mo rin daw po pala o sponsor din po kayo na dapat hindi nyo po dapat ito ginagawa dahil meron tayong mga SK chairman, pero nakakahanga po dahil isa din po pala kayong nag-i-sponsor sa ating mga kabataan, particular po sa mga nagbabasketball. Opo, dito po sa ating barangay ay may mga programa po, may mga paliga na ilan pong mga team natin dito sa intercolor na tinatawag natin ay sinasagot po natin ng buo ang kanilang mga uniforme para nang sa ganun po ay makatulong tayo sa kanila, lalo't higit na kahit papaano ay maging libangan po nila sa halip na malibang sa ibang mga bagay ay mapunta na lamang ito sa sports. Kaya po pag may lumapit po dito, wala tayong tinatanggihan, lahat po ay binibigyan natin sa abot po ng ating mga kaya. Wow, napakaganda po ng inyong na busilak na puso. Napakabuti po ng inyong kalooban. Konsi, may tatanong lang po kami sa iyo. Ito po nabalitaan lang po namin na isa daw po kayo sa matunog na parang lalahok o ikinakampanya ng ating mga kabarangay dito na maging ama ng barangay Banaban. Ito po ba itatanggapin po ninyo kung sakali pong hilingin nila na kayo po ay lumahok sa pagkapo ng barangay? Sa kasalukuyan po ay yan po ang ating direksyon na tinatahak. At ako naman po ay naniniwala na ang lahat po ay may karapatan na magbigay ng kanilang serbisyo publiko sa bawat kanilang lugar. Marahil ay iba't iba lamang ang aming kapamaraanan ng paglilingkod sa ating barangay. Subalit ako po ay naniniwala na bagamat ang barangay po natin ngayon ay maayos, ay may nakikita po ako na may mga bagay pa na pwede pa nating lalong mapaayos ang ating barangay, makapagbigay ng mga programa, makapagbigay ng iba't ibang gawain sa barangay na nakikita ko po. At ako po ay natutuwa dahil talagang mga kababaryo ko na po ang nagsasabi na ako po ay makilahok. At ang sabi ko po sa kanila, kung ako ay kanilang tutulungan, pagtutulong-tulungan namin ito,
ay tayo po ay makikilahok sa darating po na halalan sa pagkakapitan. Ganito po ang tanong, Konsi. Marami po tayong ibang nagtatanong ng mga kabarangay, particular po sa mga hindi po nakakilala po sa inyong lubusan. Pwede po ba natin ipakilala kung sino po si Konsi Aris Ignacio? Ang inyo pong lingkod ay Taal na taga Banaban. Ako po ay anak ni Rodrigo de Belen Ignacio. At ang aking naman pong ina ay si Eva Paulino Manayaw na Taal pong taga Banaban. Bagaman po sa ating panahon ng paghahanap buhay, hindi po tayo nakapirme sa ating barangay dahil tayo po ay naghanap buhay. Subalit, mula po nang ako po ay lumahok sa politika, ako po ay nagpirmi na dito sa ating barangay. Ang aking pong hanap buhay ay ang mga pangongontrata sa iba't ibang pribado na kumpanya. At kung sakali po na ang inyong lingkod ay papalarin po na mahalal bilang kapitan, ang aking pong pwedeng ipangako sa ating mga kabarangay, hindi ko po kukunin kahit 5 ng aking honorarium o sweldo sa ating barangay. Ito po ay idadagdag ko pa doon sa ating mga scholar. Paglilinaw po, Konsi, kayo po isang contractor. Para lang po alam nila, hindi po kayo kumukuha sa government project. Ay hindi po, ang mga proyekto po natin ay puro pribado dahil katulad nga po nito, tayo ay nasa serbisyo publiko, iniiwasan po natin na magkaroon ng kulay ito. Kaya po, ang lahat po ng proyekto na akin pong kinukuha ay puro pribado po. Wala pong gobyerno. Para wala pong ghost project, ano? Tama po. Tama po. Tama po. Ayan po, malinaw po mga kaparehas, ha? Paglilinaw lang po. Ang kanya pong negosyo o pinagkakitaan po isang construction firm na kung saan po ay puro pribado po yung kanyang kinokontrata, hindi po siya pumapasok sa bidding ng government. Yan po ang malinaw po dyan, ha? Konsi, kung nanonood po ngayon ng ating mga mahal na kabarangay dito po sa Barangay Banaban, this is your time. Mensahe nga po para sa kanila. Opo, kung meron man pong nakakapanood ng video na ito sa aking mga kababaryo dito sa Barangay Banaban, ako po, ang inyong lingkod ay hindi po mangangako ng magagandang bagay na aking ipapangako kapag tayo po ay naging punong barangay ng ating barangay. Subalit, sa tingin ko naman po, sa loob po ng ilang panahon na ang inyong pong lingkod ay naging kagawad, nakikita niyo naman po yung mga bunga o yung mga proyekto na ating ginawa at ipinatupad sa ating barangay. Ito po ay sarili nating bulsa. Wala po tayong kinuha sa pondong kaban ng bayan. Sariling bulsa po natin na nagpaganda po tayo ng barangay. Tumulong po tayo, nag-scholarship tayo, namimigay po tayo ng tulong sa mga may karamdaman, nagpapaaral po tayo ng ilang mga estudyante natin dito. Lahat po yan ay puro sa sariling bulsa dahil ako po ay naniniwala na kung gusto mo talagang tumulong ay dapat pinaghandaan mo ito. Kaya po ako ay nagdesisyon sa ganitong bagay dahil ito po talaga ay pinaghandaan ko na ang sabi ko kapag dumating na yung panahon na medyo sapat na yung meron tayo, ibalik naman natin sa mga kababaryo natin yung meron tayo. Kaya po ngayon, lahat po ng ginagawa ko ay puro sa kaligayahan po ng aking puso na mapaglingkuran at maibalik man lang ng kaunti yung mga meron ako sa aking mga kababaryo. Wow, napakaganda naman ng mensahe ng ating aspiring barangay captain na incumbent barangay kagawad na kung saan po ang taong ito ay tunay na gumawa ng mga maraming kabutihan dito po sa Barangay Banaban, patuloy na gumagawa. At sigurado po, kapag ito po ay napunta pa sa talagang mas magandang posisyon, mas marami pa po itong gagawing kabutihan dito po sa inyong barangay. Kaya kapag nakakatagpo po tayo ng mga ganitong mabubuting lingkod sa ating barangay, huwag nyo na po sasayangin to. Buhat po dito sa Barangay Banaban, bayan po ng Angat, Bulacan, ang ating pong nakapanayam ang tunay na mapagmalasakit, mabait na barangay kagawad, tunay na nagmamalasakit sa bawat isa dito po sa Barangay Banaban. Ngayon si ginagalang Barangay Kagawad, Aris Ignacio. Konsi, thank you very much at mabuhay po kayo hanggat gusto mo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating dakilang lumikha. Mabuhay po kayo.